Sumunod na mga araw ay hindi na ako kinakausap at pinapansin pa ni Tina kahit anong gawin kong panunuyo sa kanya. Pero nag-iingat pa rin ako na baka makahalata si Madam Jocelyn na may relasyon kami. Ganun pa man ay hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Alam kong magiging okay ulit kami ni Tina. Isang gabi, dumating si Madam Jackie na mainit ang ulo. Marami siyang napupunang maliliit na bagay lalo na kay Tina. Nasisigawan niya ito. Pati ako ay pinagagalitan din sa hindi ko malamang dahilan. Pero baliwala sa akin dahil kahit galit si Ma'am Jackie ay lalo naman siyang maganda kong tingnan. Nang nasa kwarto na si Madam Jackie ay nilapitan ako ni Madam Jocelyn. Pasensya ka na sa anak ko, Prok. Malamang nag-away na naman sila ng kanyang nobyo. Hay, ewan ko ba dyan sa anak ko na yan. Sinabihan ko na yan na hiwalayan na niya lalaking yan. Bigla ko naman napansin si Tina na masama ang tingin sa amin ni Madam Jocelyn. Nakairap at nakasimangot ito sa amin. Galit na galit. Maya-maya ay nagpaalam na si Madam Jocelyn na kakausapin daw muna niya ang kanyang anak. Naiwan kami ni Tina at ayaw pa niya akong kausapin. Sobrang selos niya sa amin ni Madam. Alam niya ang lihim namin. Kinagabihan, sinubukan ko naman siyang kausapin pero ayaw niya akong pagbuksan ng pinto. Kaya bumalik na lamang ako sa kwarto ko. Napag-isip ko na mabuti na siguro yung ganito na muna kami ni Tina. Hanggat maaga pa ay nalaman na namin na hindi kami ang para sa isa't isa. Pagkahiga ko ay tumunog naman ang intercom ko. Si Madam Jocelyn na naman, tinawagan ako. Madam, bakit po? May kailangan po ba kayo? Pasensya ka na sa abala, Prok, pero pwede ba? Pwede mo bang i-massage si Jackie kahit papaano mawala yung stress niya? Puntahan mo na lang sa room niya. Alam na niya, nag-usap na kami kanina. Si Ma'am Jackie ang magpapahilot sa akin. Kinakabahan ako dahil baka maselan siya. Baka masigawan niya ako. Bahala na. Kaagad nga ay nagpunta na ako sa kwarto ni Ma'am Jackie. Siya kaagad ang nabungaran ko. Dahil siya ang nagbukas ng pinto matapos akong kumatok. Nabigla ako dahil tumambad sa akin ang tunay niyang ganda. Bagong ligo at tanging bathrobe lamang ang kasuutan. Malaki at malawak ang kanyang kwarto. Mabango at malamig. Ibang-iba na ang aura niya. Hindi na siya galit, nakangiti nga siya nang makita ako. Pasok ka, Prok. Sabi sa akin ni Mami, magaling ka daw magmasahe. Pupunta pa sana ako sa massage parlor pero okay ka naman daw, sabi ni Mami. Marunong lang po ako, Ma'am. Dahil manghihilot ang tatay ko sa amin, sa kanya ako natuto. Sige, start na tayo. Gawin mo yung kagaya ng ginawa mo kay Mami. Lalo akong kinabahan. Alam kaya niya lahat ng ginawa ko kay Madam Jocelyn? Bumilis lalo ang pagtibok ng puso ko. Start na tayo, Prok. Muling salita ni Ma'am Jackie na nakahanda na sa gagawin ko. Nakadapa na siya sa kama at nakabukas na ang buo niyang likuran. Inabot ko na ang oil na ginamit ko din kay Madam. May kakaibang bangong oil na to. Para bang nakakapang-init kapag naamoy mo. Pinatakan ko na nga ang maputi at makinis na likuran ni Ma'am Jackie. Saka ko ito hinagod ng dahan-dahan. Habang ginagawa ko nga ito ay nag-iisip ako na kung alam ba niya ang ginawa ko sa mami niya. Baka hindi naman lahat ay alam niya. Baka tungkol lang sa masahe ang alam niya. Maya-maya ay narinig ko na ang malalim na paghinga ni Ma'am Jackie. Sabay bumulong siya sa akin. Pakidiinan mo pa, please. Masarap ang ginagawa mo, nakaka-relax. Lalo akong ginanahang imasahe si Ma'am Jackie. Matagal ako sa likuran niya. Sa gilid minasahe ko. Hagod pataas pababa.
Paulit-ulit ako. Sinama ko na pati leeg at balikat niya. Sa bewang, sa balakang. Basta ang iniisip ko hanggang masahe lang. Pero may bagay talaga ang hindi ko kayang pigilan. Ang pagka-high blood ng aking alaga. Mainit ang ulo. Hanggang sa natapos na nga ako sa likuran ni Ma'am Jackie. Halos 1 oras din yon. Wow, ang galing mo naman pala talaga, Prof. Tama si Mami. Okay na po ba kayo, Ma'am? Tanong ko. Oo, okay na ako. Next time uli ha. Sagot naman ni Ma'am. May panghihinayang man ako pero okay na rin yon. Talagang hanggang doon lang talaga. Si Madam Jocelyn lang kapag nagpapamasahe ulit sa akin. Sa kanya ko na lamang ibubuhos ang lahat. Napagod din ako. Nang makabalik nga ako sa aking kwarto ay pinakalma ko muna ang nagagalit kong alaga. Kaagad ako nakatulog pagkatapos. Kinabukasan, tuloy ako sa panunuyo kay Tina. Pero kagaya pa rin ng dati, ayaw na talaga akong kausapin. Kaya lumipas na naman ang araw na wala kaming pinag-usapan. Hanggang 1 linggo ang lumipas, dumating na ang pinakahihintay ko. Ang tawag ni Madam Jocelyn. Kaagad nga ay nagpunta ako sa kanyang kwarto. Kagaya ng dati, nagsimula sa simpleng masahe hanggang umabot sa dulo. Muli na naman kaming nakontento ni Madam Jocelyn. Muli akong napalaban sa kanya. Nang gabing yon, pagbalik ko sa aking kwarto, nagulat ako nang makita ko si Tina na hinihintay ako. Galit na nagtanong sa akin. Galing ka na naman kay Madam Jocelyn? Ang kapal ng mukha mo. Ano ba talaga gusto mo? Ito ba kailangan mo? Habang galit na nagsasalita ay umiiyak si Tina ay sabay naman niyang inalis ang kanyang kasuutan. Kaya tuloy tumambad sa akin ang hindi ko dapat na makita sa kanya. Eto na, kunin mo na, total ito lang naman kailangan mo, di ba? Kung meron si Madam, meron din ako. Mas sariwa at hindi tuyot. Muling salita ni Tina sa akin. Tama na, Tin. Mahal kita, hindi lang yan ang gusto ko sa'yo. Mahal na mahal kita, nakahanda akong maghintay. Atawarin mo ko. May nagawa man kami ni Madam Jocelyn. Habang sinasabi ko nga mga bagay na ito, ay ibinabalik ko naman ang kanyang kasuutan. Napayakap na lamang ako kay Tina. Muli ay gumaan ang pakiramdam namin pareho. Humupa ang tensyon sa loob ng kwarto namin. Isang marubdob na halik ang ibinigay namin sa isa't isa bago siya bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Kaagad naman akong nakatulog. Kinabukasan araw ng linggo, lumabas na lang kami ni Tina para mamasyal. Ipinakilala niya ako sa mga tiyahin niya. Kagaya ng dati, gabi na kami nakabalik sa bahay nila Madam. Kaagad nga ay nakatulog kami pareho. Si Tina sa kanyang kwarto, ako sa pwesto ko. Bigla na lamang ako nagising sa tunog ng intercom ko. Nang sagutin ko, si Ma'am Jackie. Puntahan ko daw siya sa kanyang kwarto. Naparami daw siya ng inom ng alak. Kailangan daw niyang magpamasahe at masakit ang kanyang ulo. Gusto ko pa sanang matulog pero wala akong magagawa. Kailangan kong puntahan ang amo ko. Nang pagpasok ko sa kanyang kwarto ay si Ma'am Jackie lang ang tao at halos makita ko na ang lahat sa kanya. Mukhang bagong ligo at tanging bathrobe lamang ang suot. Simulan mo na, Pro. Pwede ba buong katawan ko na? Hindi lang likod. Halatang lasing na si Ma'am Jackie. Muli na naman ako nakadama ng lagnat, sobrang init ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang nilalagyan ko ng oil ang likod ni Ma'am Jackie at habang hinahagod ko nga ay sa iba nakafocus ang isipan ko. Nakalimutan ko pala magsuot ng pangilalim sa pagmamadali ko ay jogger pants lamang na malambot ang suot ko at walang pangilalim.
Hanggang sa marinig ko na ang malalim na pagbuntong hininga ni Ma'am Jackie. Halatang nagustuhan ang ginagawa ko kaya naman lalo ko pang pinag-igihan ang paghagod sa kanyang likod. Pero may napansin ako kay Ma'am Jackie, mukhang iba ang kasiyahan niya. Hindi sa masahe ko, para siyang nahihibang. Tuloy mo na, Prok. Tapos bigla siyang humarap sa akin. Halos malaglag ang panga ko, Kuya Roms. Natigilan ako. Ma'am Jackie, ituloy mo at huwag mo na ako tawaging Ma'am Jackie. Tawagin mo akong doktora. Masarap ba ako hilutin, Prok? Malambing na salita ni Ma'am Jackie. Opo, doktora. Itinuloy ko na ang paghilot kay Ma'am Jackie. Halos hindi ako makapaniwala. Habang inihilot ko siya sa kanyang harapan, ay napapabulong siya sa akin. Gusto kong gumanti sa ginagawa sa akin ng boyfriend ko. Gusto kong gantihan ang pambababae niya. Oo, Prok. Maraming beses niya ako niloko. Salita ni Ma'am Jackie na para bang wala na siya sa kanyang sarili. Patuloy lamang akong nakikinig sa kanya. Bigla niya akong inawat sa pagmamasahe ko sa kanya. Tama na, Prok. Hindi ko na kaya. Niyakap ako ni Ma'am Jackie at sabay na hinalikan. Mabilis ang pangyayari, Kuya Roms. Doon na nga nagsimula ang lahat sa amin ni Ma'am Jackie. Kaya naman natuloy ang pagpalakpakan namin ni Ma'am Jackie. At habang nangyayari nga ang bagay na yon, ay hindi ko nakakalimutang tawagin siya na Doktora Jackie na gustong gusto naman niya. Masaya ako na matapos kami ni Ma'am Jackie. Iniwan ko na siya na nakahiga lamang, diretso tulog na sa sobrang pagod. Hindi ako makapaniwala na nangyari ang bagay na yon sa amin ng aking amo. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising. Ginising lamang ako ni Tina. Maaga na nakaalis si Ma'am Jackie para pumasok sa trabaho. Hindi ko makalimutan ang nangyari kagabi, kaya nagigilt ako kay Tina. Wala siyang alam. Kung alam lamang niya, tiyak giyera na naman kami. Tuloy lang kami sa trabaho, sa bahay na mag-inang ubod ng gaganda. Andun pa rin ang selos ni Tina kay Madam Jackie. Kaya lagi ko naman sinasabi sa kanya na nagpapamasahe lang sa akin si Madam Jocelyn. Unti-unti naman ay naliliwanagan at nauunawaan ako ni Tina. Alam naman niya na mga amo ko sila at hindi ako pwedeng tumanggi. Ayaw ko namang maging dahilan pa yon para patalsikin ako sa bahay. Hanggang isang araw kinausap ako ni Ma'am Jackie. Minasahe mo ba ako, Prok, noong lasing ako? Hindi ko na matandaan eh. Opo, doktora. Ma'am Jackie. Sagot ko. Napangiti naman si Ma'am Jackie. Naalala niya siguro nung tawagin ko siyang doktora. Lumipas ang isang linggo ay walang paramdam sa akin ang mag-ina. Kung magpapahilot ba sila o hindi, nasasabik na ako sa ginawa namin noon ni Ma'am Jackie at ni Madam Jocelyn. Kaya naman napagdidiskitahan ko si Tina. Sobrang init ko na kasi talaga pero nahihirapan ako. Una, nangako ako sa kanya na makapaghihintay ako. Kaya hindi ko rin talaga siya mapilit. Hanggang isang gabi nagulat ako nang ipatawag ako ni Madam Jocelyn. Na-excite ako bigla. Kaya kaagad ay nagpunta ako sa kanyang kwarto. Pero mas lalo akong nagulat ang makita ko silang dalawa ni Ma'am Jackie. Hilutin mo kami ng sabay, Prok. Pareho masakit ang katawan namin. Salita ni Madam Jocelyn. Kaagad na naghanda ang dalawa, hindi ko malaman kung paano ko sila pagsabayin. Pero magkatabi nang dumapa ang dalawa. Sinimulan ko na muna kay Madam Jocelyn. Nagpalipat-lipat ako sa kanilang likuran hanggang sa muli ay naramdaman ko ang kamay ni Ma'am Jackie sa harapan ko.
Doktora, ano ho ang ginagawa mo? Napangiti si Ma'am Jackie nang tawagin ko siyang doktora. Kaya naman, para siyang hibang at nag-aapoy na. Sinimulan na niya ang kailangan niyang simulan. Sumabay pa si Madam Jocelyn. Hindi halos ako makapaniwala sa mag-inang ito. Sobrang init nilang dalawa. Kaya, Kuya Roms, ng gabing yon ay nakatikim ako ng kakaibang sarap mula sa mag-ina. Sabay lang ako sa ginagawa nila hanggang sa matapos kaming tatlo. Nang pagbalik ko sa kwarto ko ay nadatnan ko na naman si Tina na naghihintay sa akin. Nalaman niya kasi na galing na naman ako sa kwarto ni Madam Jocelyn. Nagpahilot lang sa akin si Madam. Salita ako kay Tina pero ayaw niya talaga maniwala. Kaya nag-aaway na naman kami. Kinabukasan ay hindi kami nagpapansinan hanggang sa nahalata na kami ni Madam. Kaya kinausap niya kami pareho. Kayong dalawa, nag-aaway ba kayo? Ayoko may nag-aaway dito sa pamamahay ko. Ano bang pinag-aawayan nyo? Teka, may relasyon ba kayong dalawa ha? Magtapat nga kayo sa akin. Dito ay napilitan akong aminin kay Madam ang lahat. Kaya naman ay nagalit din si Madam sa amin. Alam naman ninyo na bawal yun dito sa pamamahay ko. Kaya wala akong magagawa kundi ang alisin ang isa sa inyo. Mag-usap kayong dalawa kung sino ang aalis sa inyo. Mahigpit na salita ni Madam Jocelyn sa amin. Kinagabihan ay napilitan kami mag-usap ni Tina. Tin, ako na lang ang aalis dito sa bahay. Hindi ako papayag. Ako ang aalis at maiiwan ka para masolo ka ni Madam. Salita naman ni Tina sa akin. Kinabukasan ay nagpaalam na si Tina kay Madam at sa akin. Habang papalayo nga si Tina ay hindi ko kayang mawala siya sa akin. Kaya nagpaalam na rin ako kay Madam. Ayaw niya pumayag na aalis ako pero wala rin siya nagawa. Sinundan ko si Tina at nagulat siya nang makita niya ako na sasama sa kanya. Tuluyan na kami nagsama ni Tina, Kuya Roms. May naipon kaming konting pera. Ginawa naming puhunan yon at nagtayo kami ng massage parlor. Tradisyonal na hilot ang serbisyo namin. Hanggang naging maganda naman ang naging kinalabasan. Kahit papaano ay kumikita kami. Nagkaroon pa kami ng ilang mga branch at tinitraining ko ang mga tao ko para sa tradisyonal na hilot. Naging masaya naman kami ni Tina at nagkaroon na rin kami ng anak.